sisters in the Lord, we are now so happy that we will be again together through this technology we call live streaming. At papasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat way back ang ganitong pagtitipon ng hindi magkakasama physically ay imposible. But praise God sapagkat this technology is really a great blessing from the Lord. Kaya tayo po ay sa pamamagitan po nito, limited man tayo o restricted, magsama-sama at magkita-kita dahil sa kasalukuyan pong nangyayari sa ating paligid. Dulot po ng COVID-19 ay salamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na to ay pwede tayong magkakasamang magpuri sa ating Panginoon na mabuti sa lahat at patuloy na ang kanyang kabutihan ay maitaas po nating sama-sama. Saan man tayo naroon ngayon sa kanilang mga sambahayan. Sapagkat ang pangako naman po ng Panginoon sa atin, where 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. Kaya salamat po sa Panginoon. Hayaan niyo po na bago tayo magbahagi ng salita ng Diyos, sama-sama muna nating purihin ang ating Panginoon. Saan man kayo naroon ngayon, sabay-sabay po tayong magpasalamat. Sabayin niyo po ang ating worship team sa pagpupuri at pagbibigay ng pasasalamat sa kanyang banal na pangalan.
praise, oh God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You can do it again, oh God. Hallelujah. Magpalayas ng mga inaapihan ng masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, gumawa ng himala, Panginoon. Hallelujah. We give you praise, oh God. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, at lubos na nagtitiwala ng aming mga buhay ay hawak mo, ng aming kinabukasan na nasa iyong mga kamay, Panginoon. Lubos kami magtitiwala ang aming Diyos ang siyang mag-iingat sa amin. We give you praise, oh God. Hallelujah. Worship your name. Yeah, we give you praise. Oh, worship your name, Lord. Oh, hallelujah. Yes, oh God. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait for you. Yes, oh God. I will wait for you. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord.
pusong pagpupuri sa Panginoon. Saan man nga po tayo naroroon sa umaga po na to, ramdam natin ang presensya ng ating Panginoon. I believe, nandyan po ngayon sa gitna ninyo ang Panginoon. Kung hinikayat ko po ang bawat isa, bawat sa pamilya, na magsama-sama sa araw po na to at sa oras na to. You can even invite some friends na alam niyo po na ayos ang kalagayan at maging kalakasan po itong umaga po na to para po sa ating lahat. Yan niyo po na minsan pa pray muna tayo upang dulog natin sa Panginoon ang pagbabahagi po ng ating salita ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Ama, maraming pong salamat sapagkat sa araw po na to, minsan pa ay magkakasama-sama kaming magkakapatid, Panginoon, upang purihin ka, pasalamatan ka, at higit sa lahat, sa pamagitan po ng iyong mga salita ay mapalakas mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Hayaan mo po, saan man naroroon ang mga kapatid namin, abutin mo ang aming pangailangan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Minsan pa po, maraming salamat to those who have joined us today to listen to the Word of God. At alam ko po na sa oras po na to ay sa inyo na nasa kanilang mga bahay, sigurado po ako, tiyak po ako na ang pagpapala ng Panginoon ay tatanggapin natin sa araw po na to. Nais ko pong basahin ang salita ng Diyos mula po dito sa aklat ni Marcos, Kapitulo 1, mula po talatang 40 hanggang 42. Ito po ang sinasabi. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketungin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko gumaling ka. Noon nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. As ko pumasahin sa wikang Ingles. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. If you are willing, you can heal me and make me clean, he said. Moved with compassion, Jesus reached out and touched him. I am willing, he said. Be healed. And instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Salamat po sa Diyos sa mga salita po na ito na ating nabasa at pinakinggan. At hayaan niyo po na mula po dito ay makakuha tayo ng mga ilang bagay na pwede nating maging kalakasan sa panahon po na ito. So, alam po nating lahat, batid po nating lahat na tayo po ngayon ay kasalukuyang nasa enhanced quarantine ng ating pong pamahalaan at hindi po affected ang NCR lang kundi marami na rin sa ating mga lalawigan at ngayon po ay apektado na rin sa nangyayari sa mga panahon po natin. At somehow, ito nga pong mga naririnig natin, nababalitaan natin, lalo na po tayo po ay laging sa technology na rin na ating hawak-hawak, ay nakatutok tayo minsan sa mga balita kung saan-saan. At minsan di po natin napipigilan, fake news ba ang ating nababasa o totoong mga balita talaga. Pero at the same time, sa lahat ng ating mga narinig po na ito, nagbibigay sa atin ng alalahanin, nagbibigay sa atin ng mga takot, sa ating puso, nag-aalala tayo. Saan ba talaga papunta ang mundo natin? Ano nang mangyayari bukas, kinabukasan? Paano ang pamilya? Paano ang mga anak? Kung tatagal itong quarantine na to, paano tayo kakain? Lalo na sa mga panahon po na alam natin na hindi naman lahat ng Pilipino ay kayang mabuhay kahit walang trabaho. Marami po sa atin ay tinatawag nating isang kahig, isang tuka. At bad news sa iba, madalas isang kahig, 5 ang tumutuka. Marami pong nangailangan kumain sa bawat isang inaasahan lang. So, what will happen? What will really happen kung sakasakaling ito po'y magpatuloy? Pero hayaan niyo po na sa mga talatang ating binasa ay magbigay po ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Una, makikita po natin dito kung paano ang isang ketungin ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, siya po ay nagmakaawa, lumuhod at lumapit sa ating Panginoong Hesus. At sabi niya, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Bago ko po ipagpatuloy ito, mayroon lang ako nakitang parang comparison po dito sa leprosy at saka po sa COVID-19. Kasi nung panahon po na yon, in that time of history, alam po natin na ang leprosy,
Una, ito po'y sakit na wala pa ring kagamutan, wala pong vaccine nung panahon po na to, wala pong gumagaling pag ang isang tao ay kinapitan na ng tinatawag nating ketong. So, dahil po dito, unti-unting nasisira ang katawan ng tao sapagkat unang-unang ginagawa po nito ay mawala ng pakiramdam ang ating balat at dahil dito unti-unti ding nadidisfigure ang katawan ng tao. Napupuno ng suga, nagnanaknak, hindi gumagaling at madalas dahil po dito, number 2, sila'y inilalayo sa bayan. Inilalabas po sila. Okay? Kinakwarantin din po sila. So parang dahil ang kanila pong sakit ay hindi gumagaling. Ikalawa, ito din po ay nakakahawa sa panahon po na yon. So dahil doon, nandidiri ang mga tao o natatakot ang mga tao, so hindi na sila pwedeng mabuhay na kasama ang kanilang mga pamilya. Inilalabas po sila outside of the town or the village at doon lamang po sila sa isang lugar na puro sila mga ketongin. Hanggang hintayin nila kung kailan na lang sila mamamatay. So sila po ay walang gamot, sila po ay pinandidirihan, sila po ay nakakahawa. At of course, dahil po dyan, yung tinatawag nating distancing, sobra-sobra talaga. Habang buhay, hindi na nila makikita at makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang kamatayan. So, sa panahon po natin, kumbaga kung ihambing natin ang COVID-19, ay parang pareho din. No? Ang COVID-19, wala pa pong gamot, walang vaccine. Number 2, ang taong may sakit po nito, inilalayo agad, hinihiwalay, quarantine, sapagkat natatakot tayong mahawa pa sa kanya. Okay? And number 3, alam po natin dahil doon, yung hope ng tao, yung pag-asa niya na gagaling ba ako, makakasama ko pa ba pamilya ko, makaka-recover ba ako, yung pong ganitong mga takot, para natin pwedeng ikumpara dito sa taong may ketong nung panahon po na to. So, just imagine how hopeless a man was when he became a leper. No, pag yung oras po na siya po ay isang ketongin na nalayo na sa pamilya, naghihintay na lang ng kamatayan, pinandidirihan ng mga tao. Pero makikita po natin dito ngayon na kahit sa panahon po natin ay ganun din nga. Salamat sa Panginoon, sapagkat mula po dito, alam ko makakahugot tayo ng pag-asa mula po sa ating Panginoon. Ulitin ko po, sabi po sa verse 40, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmamakaawa. Pero bago ko pa ipagpatuloy, tandaan po natin, sino man sa atin, mga kababayan kong Pilipino, okay, mga kapatiran kong Kristiyano, tandaan po natin, anuman ang kinalalagyan natin, anuman ang kinasasapitan natin, anuman ngayon ang nangyayari sa panahon na para sa iba, nawawala na talaga ng pag-asa, takot, nanghihina, nababalot tayo ng alalahanin sa buhay, tandaan po natin, pwede tayong lumapit kung kani-kanino. Pwede tayong lumapit at humingi ng pag-asa kung kani-kanino. Marahil, makakapagbigay din sila sa atin ng tulong. Makakapagbigay sila sa atin ng pag-asa. Pero, naniniwala po ako na mayroon lamang limitasyon ang pwedeng gawin ng sino mang tao na pwede nating lapitan. Ahensya man ng gobyerno, politiko man to, o mga naglilingkod sa ating bayan, o kahit sino pa po, tandaan po natin, lahat ng ito, mayroon pong limitasyon. Pero sabi po dito, lumapit ang taong ito kay Jesus. At naniniwala po ako mga kababayan kong dito sa Pilipinas, na totoo po ito. Maaring makatulong ang iba sa atin, pero ang ultimate na makakatulong lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tama po ang ginawa ng tao na to. Marami na siyang nasubukan, marami na siyang napuntahan, wala nang pwede ipanggamot sa kanya, marahil nilalayo na ng lahat. Pero makikita natin dito, lumapit siya kay Jesus. At salamat, sapagkat sabi dito, ng kwentong binabasa po natin, ang ating Panginoong Jesus hindi lumayo. So, tuloy po natin, okay? Makikita po natin dito na pagkatapos niyang lumuhod sa Panginoon at nagmakaawa, at ang sabi niya, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Point number 1, gusto kong sabihin sa atin na paglapit ng tao na to kay Kristo, ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 41, Jesus was moved with compassion. No? Ang ating Panginoong Jesus daw po ay
sobrang nakilos ng may matinding pagkahabag at pag-aawa sa tao po na to. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan siya. Jesus was so moved with compassion. So point number 1, sa kalagayan po natin na to na nangyayari sa ating buhay, di natin alam ang gagawin natin, kung ito man ay tungkol sa COVID-19 na parang nakakawalan talaga ng pag-asa, o kaya naman pwede nating isipin pa yung iba nating kalagayan, problema, matitinding pagsubok, sakit, karamdaman, o problemang pampamilya, mag-asawa, o kaya ang mga magulang sa kanyang mga anak. Sa sobrang tindi ng ating nararanasan, nag-iisip tayo, mayroon pa bang ibang nagmamalasakit sa atin? Pero salamat sa Lord sapagkat sabi dito ng salita ng Diyos, Jesus was moved with compassion. Sa ibang salin po, He was deeply moved. Sobrang nahipo ang puso ng ating Panginoon sa kalagayan ng taong lumalapit po sa Kanya. I believe, brothers and sisters, naniniwala po ako buong puso ko sa kalagayan po ng ating mundo, ng ating bansa, ng lugar po natin. Naniniwala po ako, ang Panginoong Hesus, nasa Kanya yung kahabagan sa puso Niya para sa dinadaanan po natin. Alam ni Kristo ang ating pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Naniniwala po ako, nananampalataya ako kung paano sabi dito, nung makita niya ang isang tao, isang ketongin, nakita niya ang isang ketongin na lumalapit sa Kanya, He was so deeply moved. Ang puso ng Panginoon ay sobrang nahipo sa kalagayan ng isang tao. Now, buong mundo, hindi po isang tao yung pinag-uusapan natin. Bilyon, trilyong tao ang pwedeng ngayon po ay nag-aalala, nag-iisip, natatakot. Bawat bansa may kani-kaniyang banta ng takot. I believe, hindi isang tao ngayon ang kinakahabagan ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus. Nakikita niya ang buong mundo. Bawat isang tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis. So kung ang Panginoon moved with compassion sa iisang tao na to, naniniwala po ako mga kapatid, ang Panginoon pong Hesus po sa oras po na to, sobrang nahahabag, sobrang nalulungkot sa ating pong mga pinagdaraanan. At makikita po natin, pagkatapos po nito, sabi diyan, Jesus reached out and touch him. Okay? Hinipo siya ng Panginoon. Ito po, talagang ako blessed po. Actually, ito po ang aking binabahagi sa iyo mula sa aking devotional. Sabi dito, hinipo siya ng ating Panginoon sa taong walang hihipo, sa taong walang lalapit, sa taong walang makikipagkaibigan o didikit. Ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus reached out and touched him. Nilapitan siya ng Panginoon. Hindi from a distance. Ang sabi ng salita ng Diyos, hinipo siya, hinawakan siya. Ay, hindi kayang gawin ng tao. Alam niyo mga kapatid, ewan ko kung mga totoo, minsan yung nababasa natin. May isang bansa na sabi, bakit dito sa bansa na to, walang napapabalitang infected with COVID-19? Ang sabi ng paliwanag, kasi sabi ng Pangulo nila, bawat isang may infeksyon, no, nahawa ng COVID-19, ang sabi daw agad ng kanilang Pangulo, again, hindi ko po alam kung totoo po to, sabi ay barilin agad at binabaril bawat matuklasang may sakit para hindi na makapanghawa. Pero dito po makikita natin, no, na ang ating Panginoong Hesus, leader din ang ating Panginoong Hesus, tagapanguna natin siya sa ang Panginoon natin, tagapagligtas. Pero sabi po dito, no, sobrang nakilos ang puso ng Panginoon. Pero pangalawa, sabihin natin, hindi lumalayo ang Panginoon. Lumapit pa siya at hinawakan ang taong pinandidirihan ng iba. Alam nyo, pwede naman talaga ang tao maawa, no? From a distance, sabihin, nakakaawa naman sila, bless na lang natin sila, pagpalain natin sila, panalangin natin sila. Pero sometimes, may mga ganitong pagkakataon, no one will dare to come and then touch anyone who is infected with such disease. Pero salamat sa Panginoon. Ito po makikita natin dito. Si Kristo hindi kalalayuan. Si Kristo hindi didistansya sa iyo. Si Kristo hindi mandidiri sa atin kahit ano pang kalagayan natin. At gusto ko pong idagdag, hindi lang po physical na pandidiri. Hindi lang po kalagayan physical na nakakapandiri at sabing ayaw kong lumapit. Naniniwala po ako kung ang buhay mo minsan para nakakadiri, nakakasulasok, nakakahiya, para ikaw mismo di mo kaya ikwento ang naging
maging buhay mo. I believe with all my heart. Jesus loves you so much na kaya po niyang lapitan tayo, yakapin tayo, halikan tayo, at iparamdam sa atin yung deep compassion, yung pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So Jesus moved with compassion and then He reached out and touched him. At pagkatapos sabi po ng kasunod sa talata na to ng verse 41, I am willing. Ang sabi ni Lord, I am willing. Sagot sa tanong ng lalaki, Lord, habang nakaluhod ang lalaki, Lord, if you are willing, you can make me clean and you can heal me. Ang sabi ni Lord sa kanya, I am willing. Naniniwala po ako mga magulang at kapatid. Naniniwala ako sa puso ko talaga. Sa kalagayan natin na to. Minsan, sino bang makakatulong sa akin? Sino bang pwedeng magbigay sa akin ng pag-asa? Sino ba talaga ang pwede kong masandalan? Naniniwala po ako mga magulang at kapatid, ang Panginoon. Laging handa, laging laan. Willing ang ating Panginoon para po tayo tulungan. So, natutuwa lang po ako sa mga ganitong pagbabasa ko sa salita ng Diyos. Na minsan kasi, di ba, nag-isip tayo, malayo ang Panginoon, hindi ako naririnig ng Panginoon, matagal na akong nananalangin, wala pa rin mga sagot. Totoo bang may Diyos? Totoo bang may Panginoon? Kwento lang ata ito ng ating mga magulang. At hindi nakakapagtaka na sa panahon po natin na ngayon ay modernong-moderno, nagtatalo ng isip ng tao. Totoo ba talaga ang kaisipan patungkol sa Diyos? O ito yung mga ginawa, nilikhang alamat lang para tayo bulahin at para palakasin ang ating kalooban sa ganitong mga pagkakataon? Isang beses nagbabasa ako na sinasabi ng isang article na salamat sapagkat natuklasan na ang isang vaccine para sa COVID-19. Pagkatapos ang daming comments, salamat sa Lord, praise God, thank God for this scientist, thank God for this medical person. Maraming pasasalamat patungkol sa Diyos na ginagawa ng mga tao po na to. At may mababasa ako at may nabasa ako, sabi niya, why thank God? Thank the scientist. Sabi niya parang walang kinalaman na ang Diyos dito. Sapagkat minsan nga po talaga, nakakaramdam tayo na ang Diyos malayo, na ang Diyos tuloy, dahil malayo siya, walang pakialam. Naniniwala po ako, hindi totoong walang pakialam ngayon ang Diyos sa nangyayari sa buong mundo. Naniniwala po ako na nahahabag ang Panginoon at kaya po niya tayong lapitan at hawakan at pagkatapos sabi ng Panginoon, I am willing. Tandaan po natin yan. Jesus is always willing. Lagi pong laan ang Panginoon. Lagi pong gusto ng ating Panginoon. Lagi pong ang Panginoon andyan upang tayo lapitan talaga at upang ibigay niya sa atin ang katugunan. Next, sabi dito, I am willing, be healed. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I am willing, now be healed. Gusto ko. Sabi niya, gusto ko. Sa tanong ng lalaki, kung gusto po nyo, mapapagaling nyo ako at kaya nyo akong gawing malinis. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hinawakan siya, nilapitan at hinawakan siya, at pagkatapong sabi, gusto ko, gumaling ka. Praise God! Naniniwala po ako, ito po, mga magulang at kapatid, God cares. Nagmamalasakit talaga ang Panginoon sa pinagdadaanan natin. Ito man ay patungkol sa COVID-19, global ang dating sa atin, o ito man ay para po sa ating sariling pamilya, o kaya ito po ay may personal na kaugnayan sa ating mga buhay. Lahat pong iyan, God cares. Nagmamalasakit po ang Panginoon. See, He was so deeply moved. Ang Panginoon po ay nagmamalasakit po sa atin. Na kung ang tanong, okay, nagmamalasakit, pero willing ba siya? Sabi ni Lord, I am willing. Okay? At pagkatapos sabi ng ating Panginoon dito, be healed. God cares, God is willing, and God is able. Kaya pong pagalingin. Sapagkat ang kasunod po ng talata, verse 42, instantly, kapag daga, bigla, instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. Kapag daga, ang sabi po ng salita ng Diyos dito, noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Purihin ng Diyos, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, no? Pinag-aaralan natin, God cares, He is willing, and He is able. Kayang
kaya pong gawin talaga ng Panginoon ang pangailangan po natin, tugunin pangailangan natin, pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Sabi lang ng Panginoon sa kanya, be healed, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Purihin ang Diyos. Papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang Panginoong pinupuri natin at sinasamba natin ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat. He is able. Actually, He is always able. The omnipotent God. Siya ang all-powerful God na kayang gawin ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. At alam niyo po, sa panahon po na yun na walang gamot ang ketong, sabi ng ketongin na to, nung siya gumaling na, Lord, gusto ko pong sumama sa iyo, gusto ko pong sumama kung saan ka man pumunta. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi, manatili ka lang dito. At sa pamamagitan ng patotoo ng lalaki po na to, maraming naniwala na ang Diyos buhay at nagpapagaling pa rin sa kanilang panahon. No wonder, kung saan pumunta si Kristo, dinudumog ng napakaraming tao. Lahat ng may sakit, lahat ng inaalilihan ng masasamang spirito, lahat ng may mga abnormalities sa katawan, deficiencies sa katawan, o kung anumang defect sa katawan, at ang Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, not just 2 times or 3 times, many times, mababasa mo sa salita ng Diyos, and Jesus healed them all. Jesus healed all the sick. Pinagaling ng Panginoon ang lahat ng may karamdaman. Why? Because God cares, God is willing, and God is able. Kayang-kaya pong pagalingin ng ating Panginoon. Naniwala po ako, itong panahon po na ito na may nangyayari sa atin, siguro magtatanong, kaya pala ng Panginoon, bakit hindi pa rin niya binibigyan ng solusyon itong nangyayari sa ating panahon? Kapatid, may mga pagkakataon, katulad nito, ilang ketongin kaya ang mayroon dun sa panahon nila? Kung tanong natin, kaya palang pagalingin ng Panginoon, bakit hindi niya pinapagaling? Kaya palang alisin ng Panginoon itong COVID-19 because He is an all-powerful God. Bakit hindi? Bakit hindi pa? At naniwala po ako, sa panahon po niya, hindi lang ang lalaking ito ang may ketong. Maraming may ketong sa panahon po na yun. Pero, kita po natin, bakit siya ang pinagaling? Sapagkat may isang tao, siya, ang lumapit at nagpakumbaba sa ating Panginoon. So, this is what I believe. Ito pong nangyayari sa ating panahon, ito po'y pamamaraan upang ang bawat isa po sa atin, matuklasan natin. Wala po talaga tayong ibang tatakbuhan. Wala po tayong ibang lalapitan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi po tayo magkakamali kung isang araw o anytime from now, sabihin talaga natin sa Panginoon at lumuhod tayo, magpakumbaba sa Kanya, sabihin natin, Lord, kailangan kita. Hindi ko kaya ang mag-isa. Nakita po natin, marami tayong nababasa kung paano yung bright side ng COVID-19, ano yung ginawa nito sa tao on the bright side, no? At isa po dito, makikita natin dyan, yung mga taong akala nila silang hari, kaya nila, pwede nilang gawin kahit gusto nila, napatahimik itong virus po na to. I believe ang ating Panginoon naghihintay lang po ng paglapit natin sa Kanya, pagdulog natin sa Kanya, at anytime, kaya po tayong abutin ng ating Panginoon. Gusto po yung sinabi dito, and instantly, noon din, naniniwala po ako, kayang-kaya tayong abutin ng ating pong Panginoon. Hayaan niyo po na sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na to, maramdaman natin, hindi po tayo nag-iisa. May Kristo tayong pwede pong lapitan. Naniniwala po ako dito. Ang bigla ko lang po naalala, isang araw, may isang kaibigan ng ating Panginoon Jesus, by the name of Lazarus. Namatay po ito at 4 na araw nang nailibing. At pagkatapos ang ating Panginoon ay dumalaw sa magkapatid kay Maria at kay Martha, at ang magkapatid po na to'y umiiyak, sinalubong ni Martha ang ating Panginoon at sabi niya, Panginoon, kung andito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pagkatapos ng si Mary na ang dumating, sabi niya, when Mary reached the place where Jesus was and saw Him, she fell at His feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sabi po niya, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pakinggan niyo po, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, He was deeply moved
in spirit and troubled. Makita po natin, no? Katulad ng kwento, nung makita niyang umiiyak si Martha, umiiyak si Maria, umiiyak yung mga tao at nasasaktan. Sabi po ng salita ng Diyos, He was deeply moved. At dito lang po natin nakita, sabi po dyan, Jesus wept. Okay? Umiyak ang Panginoon dahil sa nakita niyang pinagdaraan ng sakit ng kalooban ng kanyang mga kaibigan. Naniniwala po ako mga magulang at kapatid, hindi malayo ang ating Panginoon. Malapit ang Panginoon. At ang bawat sa puso atin, pwede po tayong lumapit sa Kanya, tulungan niya tayo, iligtas niya tayo, pagalingin niya tayo, tutugunin niya tayo sa anumang kinalalagyan po natin sa oras po na ito. So, hayaan niyo po na ang salita ng Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng mga pangakong pwede nating panghawakan. Si Kristo, nagmamalasakit. Si Kristo po, gusto niyang tulungan tayo. Si Kristo, makapangyarihan. He is always able. Sabi pa nga po sa salita ng Diyos, He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can think or ask for. Ang sabi ng salita ng Diyos, higit pa. That is how able my Jesus is. Sobrang makapangyarihan ng ating pong Panginoon. So, brothers and sisters, mga kababayan ko po, kung sakasakaling sa oras po na to, you just tuned in dito sa ating live streaming, hayaan niyo pong palakasin kayo ng ating Panginoon. Malaman mo, may Kristong nagmamahal po sa atin. I love that verse. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Gaano pa kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin kasama ng kanyang anak. Mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, hayaan niyo po na sa oras po na to, patuloy, lumakad tayo, mabuhay tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan po itong tinatawag nating enhanced quarantine ng ating pamahalaan. Pero alam ko po, isa lang, di tayo iwanan ng Panginoon, di tayo pababayaan ng Diyos. Nagmamalasakit siya, gusto niya tayong tulungan, at kaya niya tayong tulungan. Hayaan niyo po, habang tayo po ay nagpapatuloy araw-araw sa buhay na to, isa't apektado tayo sa ating mga material, financial na pangangailangan, ibigay natin ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya. Katulad ng minsang nasabi ko, you can choose between fear and faith. Huwag mo nang piliing matakot, takot sa mga nangyayari sa paligid po natin. Piliin nating manampalataya na may Kristong nagmamalasakit, may Kristong gustong tulungan tayo, may Kristong makapangyarihan at kaya niya tayong tugunin. Tayo po ngayon mananalangin sa oras po na to. Let us all pray. Panginoon, marami pong salamat sa oras po na to. We thank you for your goodness. We thank you for your word. We just claim now that every promise in this book, tulad ng sinasabi ng mga bata, every promise in this book is mine. Salamat po, Panginoon, sapagkat naangkin namin ng pangako may totoo. At kung paano nakita namin sa kwento ng buhay ng sangketongin, iniwan, inalikuran, pinandidirihan, at papunta na sa kamatayan. Ngunit salamat sa kabila nun, may Kristong nagbigay ng panahon. Salamat sa iyo. Hindi ka lang nagpakita ng pagmamalasakit, kundi sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, handa kang lapitan, hawakan, tulungan, pagalingin, at yung nga po siyang pinagaling. Salamat po sa oras na to. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Hayaan mo po, Diyos, ay kusil pagkatiwala. Tugunin mo sila sa kanilang mga pangangailangan. Ano man po ito, O Diyos. Ito man ay pang personal, pang pamilya, pang sarili, magulang sa anak, mga mag-asawa. Sa iyo po nilalapit. Muli, there's no hopeless case in you. Lahat kaya mong ayusin. Lahat kaya mong tugunin. Salamat po. Maging sa panahon po na to na ang COVID-19 ay nagiging banta sa napakaraming tao. Hayaan mo po, Panginoon, idulog ko sa iyo, naming lahat, ang aming Pangulo, pagpalain mo siya,
bigyan mo siya ng talino, bigyan mo pa siya ng lakas, kalusugan, at Lord, mapangunahan niya ng mas matagumpay pa ang pamahalang ito. Salamat sa pagmamalasakit ng isang ama na nakikita namin sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang edad, ng Kanyang lakas, nakikita namin ng isang tatay na handang tumulong magmalasakit sa amin. Lord, hanggang sa amin pong pinakamababang lingkod ng bayan, ng barangay, hayaan mong sa pamamagitan po nila, patuloy pong buong tagumpay na makontain ang sakit na kumakalat na to, Panginoon. At salamat po, Ama, hiningi namin ang mabilis mong pagtugon upang mabilis na maresolbahan ang kasong ito sa aming bansa, sa buong mundo. Lord, maiksi pong pinapanalangin din namin ang buong mundo, ang bawat bansa na nahihirapan, na apektuhan. Kumilos ka po, ingatan sila at pagpalain din. Salamat po ng marami. Hayaan mo po, Diyos, na minsan pa itaas ko sa iyo ang lahat, ang bawat isa, ingatan, pagpalain ang mga kapatid ko at kababayan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, Amen and Amen. Marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong panonood at pagsama sa amin dito po sa ating pananambahan sa umaga po na to. At minsan pa, sa susunod pong linggo, magkita tayo ulit sa ganito ding oras at sama-sama tayo na magpuri ulit sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos kahit nasaan po tayong mga kani-kanyang tahanan. At naniniwala po ako, kahit po physically, we are not together, pero sa spirito po, we are the spiritual family. Magkakasama po tayo at naniniwala po ako, laging nandyan ang Panginoon. Tandaan nyo po, ang Panginoon po ay laging kasama natin upang ingatan tayo at pagpalain. Thanks for watching. God bless everyone.